Sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko Iglesia ni Cristo, Pero, para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto, no? Ang kulto, hindi masama. Yun. Mabuti ang kulto. Hindi masama. Yun po ang narinig natin sa isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, kung saan pinanindigan niya, wala namang masama kung tawagin kang kulto. Inaasar daw ang Iglesia ni Cristo na kulto, pero sa kanyang pagsusuri sa definition, di naman umano masama. Iba ang ibinigay na definition sa kasama din niyang Iglesia ni Cristo. Si Sarcineta, anong kulto daw? Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. Ako, yun pala, ang kulto daw. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Ang kulto, manluloko, ayon kay Cesar Sinita. Pero ayon naman sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Ang kulto, di daw masama. Tatalakayan muna natin ito, mga kapatid, at samahan ninyo ako. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po. At ako ang inaatasan ngayon na magtalakay dahil ayon sa kaanib ng Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo, di masama ang kulto. Basta ang kulto daw ay nagtuturo ayon sa Biblia. Pero, paano kung maipakita natin na kahit ang nasa Biblia, binabaluktot pa? Bakit? Dahil, klaro naman sa Biblia, deklarasyon ng pananampalataya. Si Santo Tomas nagsabi, "My Lord and my God." Anong paliwanag sa mga ministro ni Manalo dyan? Pagdating sa 28, sa kabila ng katotohanan ng nakita na ni Tomas ang Panginoon Kristo, may butas ng pako sa kamay. May butas sa kanyang tagiliran. Ano pa rin ang ipinahayag ni Tomas? Ang nasabi niya, ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Sukristo na Panginoon ko at Diyos ko. Dito lang sa naging problema lang dito, kapatid na Michael, sa saling ito. Yes. Yun. May problema ang Biblia. Ang salin na yan daw may problema. Dahil ang sabi ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya dahil gusto sila letra por letra, at kung tatanungin sila, saan mabasa na si Kristo hindi Diyos? Alam niyo ba ano ang kanilang argumento? Ito. Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. So, letra por letra ang kanilang gustong mabasa. Pero kung ibalik sa kanila ang letra por letra, saan mabasa na si Kristo'y hindi Diyos, ay huwag mo umano yang itanong. At huwag daw umano yang hanapin na sinabing hindi siya Diyos. At sa mga suki nating taga-subaybay, welcome po. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live
At kung bago ka lang, huwag din kalimutang mag-subscribe at hit na ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay? Ako ang inatasan ngayon na magtalakay at ito ang ating tatalakayin ngayon. Maraming salamat po ni kapatid na Tomasa Balisario sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay at nagsuporta. Welcome po. Kapatid na Shadow Con, Tomasa Balisario, si Los Mibinda Piedad, si Nestor Bernales, si Ramil Labasti, si Samuel Lopez, si Biyahe ni Anunavs TV, si Wincy Patnungon, Rick, at sa lahat dito sa pananampalataya at katuwiran, si Binarda Ibersabal, si Paquera, Willie Lopez, Nandil Omalin, sa lahat na sumusubaybay. Gloria Yuga sa Quezon City, si Emeline Sua Istava at Daryl Guanzon, sa lahat nating mga kapatid. Well, di natin layunin na saktan ang kanilang damdamin, pero dapat din ating sagutin ang kanilang mga argumento dahil daming mga inosinting Katoliko na walang alam sa pananampalataya ang madaling matangay sa mga siktang tatag lamang ng tao. Kaya sasagutin natin ito mga kapatid. Sige. So, mga kapatid, sa pagkakataong ito, tatalakayin po natin ang... Hello, 1, 2. Okay. Tatalakayin po natin ang isang panindigan sa kaanib ng INC, Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, na di daw masama ang tawagin silang kulto. Sinasabihan tayo na napakarami na kulto. No? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko ang Iglesia ni Cristo. Pero, para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto. No? Ano ba ang salitang kulto dahil hindi daw umano masama ang kulto? Ang pagiging kulto ay mabuti daw. Pero nagsusuwagan kasi sila sa kapwa ay INC member. Si Sinita, iba naman ang definition niya sa kulto. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo. So, dito na definition, ang kulto daw... Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwala. Ayun, basta hindi totoo, pinaniniwalaan. Kaya, ngayon, sino kaya sa dalawang iglesia ni Kristong kaanib sa tatag ni Felix Manalo ang nagsabi ng totoo? So, itatalakayin natin. Pakinggan muna natin ang miyembro ng INC. Sinasabihan tayo na napakarami na kulto. No? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko ang Iglesia ni Cristo. Pero, para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto. No? Ang kulto pala, hindi pala masama.
Dito lang pala sa Pilipinas may mga hawak na kandila, may mga apoy, mga insenso, nagkukulto. Yun umano ang kulto. Basta may hawak na kandila, may apoy, may insinso, yun ang kulto. Saan kaya yan na definisyon niya na yun ang kulto? Di ba? Yung pala yung bansag doon. Pero ang kulto pala hindi masama. Ito, ang salitang kulto ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan. Ha? Number 1, kahulugan sa relihiyon. Tingnan mo yung kulto ha. Kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumusunod sa mga tradisyonal na pananampalataya. Ipagpalagay na natin. Di ba? Ito pala ang isang kulto o may sariling pananampalataya. So ang kulto ay may sariling pananampalataya. Pero iba ang paliwanag dito ni Cesar Sinita kaugnay sa kulto. Dahil sinabi ko raw, Sandali muna. nasa pasimula, ang Sandali iglesia, na. Yung kaugnay sa kulto ni Cesar Sinita. No? So iba talaga ang kanyang paliwanag kaugnay diyan. Ang ganyang kriminal Sandali. na pagtatangka ay hindi Kay Cesar Sinita, hanapin natin yung kay Cesar Sinita. Okay. Ito. Ito ang pahayag ni Cesar Sinita ng Iglesia ni Cristo. Ibalik natin kung ano ang definisyon niya sa salitang kulto. Okay. linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo pinaniniwalaan at nagpapakilalang evangelist at si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya, hinihingian din ng abuloy. At yung mga ari-arian, katulad na lima, may sariling lupa, yung miyembro niya, ilinilipat sa pangalan niya. Yon ang kulto sa definisyon ni Cesar Sinita. Pero sa kanyang definition, di naman dapat ikagalit umano kung tawaging kulto. Dahil batay sa kanyang research, ang kulto ay hindi masama. O sige, inaasar ang kulto Iglesia ni Cristo. Pero mabuti pala ang kulto, ibig sabihin. Mabuti ang kulto. So mabuti ang kulto. Kaya nagsusuwaga na sila dito sa pahayag ni Cesar Sinita. Na ano daw ang pahayag ni Cesar Sinita? Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. So ang kulto, ganyan daw umano, manluloko. Hindi pala masama. Sabi, may tradisyonal na pananampalataya at naiiba. Siyempre, pag ikaw may pananampalataya, hindi ka naman katulad ng iba eh. Kaya, May pananampalataya, hindi katulad ng iba. Anong pananampalataya ng Iglesia ni Cristo na hindi katulad ng iba? Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed Son of God siya. So, ang Iglesia ni Kristo di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. may isa kang relihiyon. At hindi ka na ang tunay kasing pananampalataya sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal. So ang tunay na paniniwala ang tunay na aral daw ayon sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal o therefore biblical. Na ibalik natin sa kanila ang argumentong ito, mga kapatid. Halimbawa, hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo na tuwing kaarawan ni Felix Manalo ay pinagdiwang nila? Biblical ba yan? Hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo na tuwing araw ng kamatayan ni Felix Manalo ay ipinagdiwang din nila kahit kay Iranio? Hindi po ba tradisyon yan? Parang di yata nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magwalis ng gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi, bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yang superstitious beliefs.
At yun ang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko din. Malinaw na yan sa Catechism of the Catholic Church, 2130, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tapos yan, may mga bawal din yung maligo pag may patay. O, di ba? Bawal maligo pag may patay. Pamanhiin yan, no? At talagang bawal talaga sa simbahang Katoliko na maniniwala sa ganyang pamanhiin. Dahil occultism yan, superstitious beliefs. Pero, ayon sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, yung napakakapal na Pasugo Magazine na meron ako, sa pagdiriwang nila ng ikang 50 anibersaryo sa INC. Binanggit dito, bago si Felix Manalo nagtatag ng kaniyang iglesia na Iglesia ni Cristo, umanib pala siya sa grupo doon sa Mount Banahaw. Nasa kanilang Pasugo Magazine yan. No? Yung grupo na may mga anting-anting sa Mount Banahaw. Nasa Pasugo nila yan. Okay, tuloy natin. Ganyan. Bawal magkupit ng kuko pag gabi. Pag may nakasalubong pusang itim, huwag kang tutuloy. Yun Yun. Ang tinatalakay niya, yun umano ang tunay na iglesia, di naniniwala sa ganyan umano na tradisyon. Hindi naman yan tradisyon. Lalo na apostolic tradisyon. Kung tingnan natin si Thessalonians chapter 2 verse 15, may tradisyon na dapat sandali mahina daw ang audio ko. Okay. Mahina. Okay. Eto, kumusta? Sige, tuloy na natin. No? Okay. Tuloy natin mga kapatid ang pagtalakay. yung mga traditional o yung mga hindi lang traditional, yung mga nakagawian o kaya mga superstitious, yung mga pamahiin. Yung mga pamanhiin, mga superstitious beliefs, yon ang ipinagbabawal. Diba marami pa yan, yung mga dapat tuwing ganito, magaganto ka. Sa tuwing bagong taon, maglalagay ka ng prutas. So bawal din yan dahil occultismo yan. Discourage natin ang sinumang mga Katoliko. Pero ang tanong, kung biblical lang talaga ang sinusunod nila, ang tanong, bakit nagdiwang sila ng New Year? Tuwing New Year, nagdiwang ang iglesia. Ang uri ng traditional yan. No? Pag ikaw naniniwala dyan, ang Diyos ay mapanibuguin. Subalit ang isang tunay na pananampalataya na galing sa Biblia na tulad ng ginagawa ng mga iglesia ni Kristo. So ang tunay na pananampalataya galing sa Biblia. Now, ngayon, ano po ba ang aral ng Iglesia ni Kristo? Tunay na pananampalataya galing sa Biblia. Pero ang tanong, meron ba silang sariling Biblia? Pakinggan natin mga ministro nila. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yun ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon ngang mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. See? Yun ang argumento nila. Wala silang sariling Biblia. At binanggit pa ni Ramel Parma na hindi katibayan daw ng Iglesia Katolika na may maraming salin ng Biblia, hindi katibayan ng Iglesia Katolika ay tunay na iglesia. So, kung yun ang argumento nila, mga kapatid, una, wala silang Biblia. Pangalawa, ang simbahang Katoliko ang nagsali ng maraming Biblia. Pangatlo, nangungopya lang sila sa Biblia ng simbahang Katolikong isinali na para sa kanila ay hindi tunay na iglesia ang Katoliko. So, kung hindi tunay na iglesia ang simbahang Katoliko, pagkatapos nagsalin ng Biblia at kinopya nila, therefore, ang kanilang pananampalataya, kinopya galing sa iglesyang hindi tunay para sa kanila na nagsalin sa naturang Biblia. Di po ba?
napakagulo na pananampalataya, no? Ngayon, maliban na wala silang Biblia, ang problema, ang nakasulat sa Biblia, mga mahal na kapatid, ay binabaluktot. Bakit? Ito, ang sabi dahil mabasa kasi natin diyan sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28, yung deklarasyon ng pananampalataya ni Santo Tomas, My Lord and my God. Pero paano nila yan binaluktot, lalo na sa mga ministro ni Manalo? Pakinggan natin. Pagdating sa 28, sa kabila ng katotohanan ng nakita na ni Tomas ang Panginoon Kristo, may butas ng pako sa kamay. May butas sa kanyang tagiliran. Ano pa rin ang ipinahayag ni Tomas? Ang nasabi niya, ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Sukristo na Panginoon ko at Diyos ko. Dito lang sa naging problema lang dito, kapatid na Michael, sa saling ito. Yun. Ang nakalagay, para bagang declarative sentence, yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sapagkat Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Yun, nagka-problema sila na sa salin, di mo ba? Dahil, declarative daw ang nakasulat. O di mo ba sabi nila ayon sa Biblia? Pero pag may nakasulat na sinabi, My Lord and my God, ang sabi ni Ramel Parba, Yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sapagkat Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. kaya yun, sa salin na binasa nila mismo, para daw umano na nagpahayag ng pagka-Diyos si Santo Tomas. Kaya nagka-problema sila. O akala ko ba, basta mabasa sa Biblia, dapat nilang paniniwalaan. Okay, tuloy natin si Barba. nga pagkabinasa natin sa ibang salin ng Biblia, halimbawa, yung magandang balita Biblia, mga kababayan, ang nagsalin po niyan, ng magandang balita Biblia ay ang mga Katoliko at Protestante na parehong naniniwala na tunay na Diyos ang Panginoon Kristo. Paano nila isinalin yung Juan 20:28? Bago ko sagutin yung tanong na yan at bago ko basahin itong magandang balita, ang gusto ko lang ipapansin na although sa original Greek manuscripts, wala yung mga pagbabantas. Ang gusto lang punctuation marks. Ang gusto lang natin ipakita na itong mismong mga nagsalin ay may pagdududa doon sa ano ba ang gagamitin dyan sa na... Imagine mga kapatid, yung nagsasalin pa ng mga Bible scholars, ang inaakusahang nagdududa. Ngunit yung mga hindi Bible scholars na nakibasa, para sa kanila, sila ang tama na. Ang nagsalin, sa kanilang interpretasyon, may pagdududa daw. Pagbabantas sa 2028. Babasahin ko po. Itong gaya ng binanggit nyo, magandang balita, 2028 hanggang 29. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Napansin po ba niyo mga kababayan? Nakikita po niyo sa inyong TV screens. Ang nakalagay dito, exclamation point. Samantalang doon sa dati salin ng Biblia, period. Tuldok. Exclamation point. Hindi, mayroon ngang state of shock doon nga sa... Na-shock daw si Tomas. Kahit pa kung palagay natin na-shock si Tomas. Nagkamali ba si Tomas nang ideklara niya ang pananampalataya, My Lord and my God? So, yun ba? Basta mabasa sa Biblia, maghanap sila kung paano nila lulusutan yan, mga kapatid. Pero, kung ang kanilang doktrina ay dapat letra for letra mabasa sa Biblia, alam nyo, ang kanilang doktrina, pag dapat mabasa sa Biblia letra por letra, anong kanilang doktrina? Nasa aklat nilang pandoktrina ng INC. Si Kristo'y hindi Diyos. Pero pag tanungin sila, saan mabasa sa Biblia na si Kristo ay hindi Diyos? Ano ang sagot? Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate,
Kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Ayun. Para sa mga nagtanong daw na si Kristo ay hindi Diyos, una, dapat hindi yan itanong. Pangalawa, dapat hindi daw umano yan hanapin. Sa kanilang TV program at kahit na sa kanilang Pasugo Magazine, nakasulat diyan sa Pasugo Magazine nila na may mabasa na anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ayon sa mga ministro, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, wala tayong mabasa sa Biblia na si Kristo'y tinatawag na Diyos anak. Iwan ko nga kung di ba nila nabasa. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang salin na ginagamit nila, ang salita ng buhay, ito ang mabasa natin mga kapatid. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala sa atin ng Diyos Anak. Sabi nila di mabasa. Pagkatapos, ang sabi nila dapat letra por letra daw sa Biblia. Dahil isa sa mga ginagamit nilang argumento na si Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Yung contemporary English version sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ito kasi ang mabasa mga kapatid. There is only one God, and Jesus Christ is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So, yun ang ginagamit nila. Malinaw daw umano na pinatunayan sa Biblia na si Kristo'y truly human. Wala naman tayong tutol na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na tao. Doktrina natin yan. Dual nature ang ating Panginoong Hesus. Both human and divine. Pero, dahil ginagamit nila ang contemporary English version, how about kung gamitin natin ang Philippians chapter 2 verse 6? Ito mabasa natin. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Kaya, kung balikan natin ang kanilang ministro na nagsabing, huwag niyong hanapin na si Kristo ay nagsabing hindi Madalas Diyos po yan. na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate. Kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Kung maalala ninyo mga kapatid, una, di daw umano dapat itanong yan na hanapin na si Kristo ay nagsasabing siya ay hindi Diyos. Pero gusto sila letra por letra. Halimbawa, Musliman o Iglesia ni Kristo, saan mabasa sa Biblia ng ating Panginoon Jesucristo umaamin na siya ay Diyos? Una mga kapatid, maraming mga salin na sa iba't ibang salin. Basta gusto nila letra por letra, pero lilinawin natin na tayong mga Katoliko, we are not sola scriptura. Pero dahil inahanap nila yan, una, meron pang isang tinatawag na Unlocked Dynamic Bible, at ang mabasa dito sa John chapter 8 verse 28 ay ganito, mga mahal na kapatid. Ito ang mabasa natin. So Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, may the Son of Man, you will know that I am God, and you will know
that I do not do anything on my own authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. So, dito, sa saling ito, sa mga naghahanap, Iglesia ni Cristo o kaya grupo ng Muslim, may mabasa litra por litra at hindi lang yan nasalin. No, tuloy natin. Ay hindi naniniwala sa mga tradisyonal. At ito ang sinasabi ng isang diksyonaryo, isang kasaysayan at mga ang kahulugan sa relihiyon ng kulto, yung mga bagay na panampalataya o doktrina na kadalasan itinuturing na hindi pangkaraniwan. Dahil niya, galing sa Biblia, di ba? Hindi pala masama ang kulto, no? Hindi pala masama ang kahulugan ng kulto. Ano pa? Sa sosyolohiya, ano ba yung kahulugan? Isang grupo ng mga taong may katulad sa interes, paniniwala o gawain na nagkakaisa sa isang partikular na layunin at adhikain. Tinatawag na kulto ang Iglesia ni Cristo, mabuti pala ang setang kulto. Yan. Basta para sa kanya, ang kulto ay mabuti. Taliwas sa pahayag ni Cesar Sinita. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. So, ang kulto, ganyan daw. No? Kaya kung sinasabi nila na sila talaga ay sola scriptura, Bible alone, pero tandaan natin, daming mga aral nila na di mababasa sa Biblia. At ito lang ang tinatalakay natin at ibalik natin kay Bro Jendo. To make his message known is our responsibility.